Ako si Daniel, hindi nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga din pala ako namalingki at nagluto lang din ako ng maiulam para sa pagdating ng kapatid ko na galing Mindoro. Medyo halos may kalayuan din kasi yung kapatid ko at galing pa talaga ng Mindoro at halos ilang oras din ang biyahe niya papunta dito sa Laguna. Dito din kasi sa Manila gaganapin yung outtaking ng kapatid ko bilang isang guro. Nasa alas 6 na nga ng umaga ang alis ng kapatid ko doon at siguradong darating dito yun ay medyo hapon na. Kaya halos late na rin talaga ako nagluto at para pag dumating ang kapatid ko ay meron na siyang makakain. Pinagsama-sama ko na nga lang din pala yung mga ilalagay ko sa kaldereta para pag nagluto ako ay diretsuhan na lamang. Nagpainit nga lang din pala ako ng konting star margarine at dito ko gigisahin yung bawang at sibuyas. Nung medyo halos nga medyo brown na yung bawang at sibuyas ay inilagay ko na yung manok. Gigisahin ko na nga lang din muna yung manok para kahit paano may lumabas yung tubig niya. Medyo nga halos mapula-pula at iginisa ko muna sa tomato paste. Nung medyo halos talaga kumakapit na rin yung tomato paste sa manok ay nilagyan ko na rin ng konting tubig at hinalo-halo ko lang. Inilagay ko na rin pala yung tomato sauce para habang lumalambot ay kumakapit yung lasa. Inilagay ko na rin pala tong kaunting rino para kahit paano man ay mas malasa at mas masarap. Nung habang niluluto ko nga to ay parang nagkakahawig lang din talaga yung luto sa apretada. Inilagay ko na nga rin pala yung keso para kahit paano man ay matunaw na at mahirap na rin kasi to pag lumapot na. Hindi ko na nga rin pala pinrito yung gulay at mabilis lang din naman to lumambot kaya isinabay ko na rin. Meron pang natirang tomato sauce kaya inilahat ko na nga lang din. Masarap din naman ito pag lumasa talaga at medyo naiiga na rin yung sabaw. Nilagyan ko na nga rin pala ng kaunting asukal at nilagay ko na pala yung bell pepper. Medyo halos nga nakakailang kulo na kaya nilagay ko na rin yung magic sarap. Nung mga nakarang linggo pa rin talaga requesto ng jowa ko at ang sabi niya magluto daw ako ng kaldereta. Kapag kasi nag-open ng cellphone ng jowa ko ay nakikita niya yung trending na kaldereta sa Quiapo. Kaso nga lang ay manok yung niluto ko at hindi baboy. Medyo halos anong oras na nga rin to at hapon na rin at kinausap ko yung kapatid ko ay medyo malapit na daw kaya umalis na rin kami sa bahay papuntang Turbina. Pagkarating nga namin pala dito ay nauna pa yung kapatid ko at dito lang sa may SLEX ng exit siya binaba. Yun yan. Ano na? Kamusta na? Hindi ka naman nahirapan? Nahilo ako. Ha? Nahilo. Pagkatapos ko ang sundin yung kapatid ko ay dumiretso na ako dito sa meeting namin sa HOA. Meeting din kasi namin ng mga BODs at saka mga committee kaya nandito kami lahat. Pagkadating ko nga dito ay halos ilan pa lang din kami at hindi pa rin nakarating pala yung lahat at nagmadali pa naman ako. Buti na nga lang din at dumating yung vice president namin dito at nagbayad na rin ako ng monthly dues namin sa bahay. Nasa 2 buwan na nga lang din pala yung binayaran ko at June, July. Hindi na rin naman nagtagal at nagsidatingan na rin yung ibang mga committee kaya maya-maya ay nag-start na rin kami ng meeting. Nasa unang pagmi-meeting pa lang din kasi namin ng mga BODs at mga committee ito. Kahit nga hindi pa kami kumpleto ay nag-umpisa na kami ng meeting at halos anong oras na rin ito. Buti na nga lang din at yung ibang mga committee dito ay kahit may mga bata ay talagang binibigyan nila ng panahon. Buti na nga lang din sa pagmi-meeting namin ay talagang nagkaayos at nagkaintindihan. Halos inabot na nga rin pala kami ng gabi at naglabas na rin yung isang committee namin ng santol at pinagkakain namin dito sa meeting. Pagkadating ko nga pala dito sa bahay, kapatid ko naman ang inasikaso ko at halos ilang oras din talaga akong wala dito sa bahay at nagpunta ako sa meeting. Halos wala ang nadalang damit yung kapatid ko kaya binigay ko na nga lang din yung mga damit dito sa bahay at sabi ko para meron siyang maso. Sabi ko nga sa kapatid ko ay wag na masyado magdala ng gamit at napakahirap pumiyahe at commute lang din naman kasi siya. Nakaka-proud din talaga naman at talaga naman tong kapatid ko ay nagsumikap talaga sa pag-aaral at talagang natapos yung pag-aaral niya. Kaya naman yung sakripisyo namin lahat kami magkakapatid ay talaga namang hindi nasayang. Isa rin kasi talaga sa nakita ko sa kapatid na to ay napakasipag mag-aral at talaga namang napaka-focus. Kaya talaga namang ako yung unang-unang napaka-proud dito sa kapatid ko. Hindi na nga rin pala nakasama yung nanay namin at talaga namang halos wala talaga akong budget na pamasahe papunta dito sa kanila at ginawan ko lang din talaga ng paraan. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!